Paano nga ba namatay ang mga apostoles? Pagkatapos na mamatay ng Panginoong Hesukristo, matapos niyang mamatay sa krus bilang isang tao, alam ng mga karamihang Kristiyano na pagkatapos ng 40 araw ng pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesus, ay ipinagpatuloy ng 12 apostol ang paglathala ng mga aral at salita ng Diyos. Saan-saan kaya sila napadpad at ano ang mga naging sanhi ng kanilang mga kamatayan? Sa paksa nating ito ay tatalakayin natin kung paano namatay ang mga apostoles. Walang matibay na ebidensya kung paano namatay ang mga apostol ng Panginoong Hesukristo. Hindi rin ito nakasaad sa banal na aklat ng Diyos. Ang tanging nakasaad lamang sa Biblia ay kung paano namatay ang dalawang apostol na si James the Great at si Judas Iscariote. Si Judas Iscariote, nakasaad sa Book of Matthew, chapter 27, verse 5. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pilak at pagkaalis, do'y siya ay nagbigti. Nakasaad naman sa Book of Acts, chapter 1, verse 18, ang kabayaran niya sa kanyang pagtataksil ay binili niya ng lupa. Doon, siya ay nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Maraming tao ang nalalabuan kung paano namatay si Judas, kung siya ba ay nagbigti o nahulog. Ang isang eksplanasyon na katanggap-tanggap ay ganito. Nagpakamatay si Judas Iscariote ng pagbibigti ng sarili nang makita niyang ipapako sa krus si Hesukristo dahil sa kanyang pagtataksil. Nang siya ay namatay, ay walang kumuha ng kanyang katawan sa puno, kung saan siya ay nagpatiwakal. Ang kanyang katawan ay matagal nang nakabitin sa puno, hanggang sa dumating ang punto na kung saan ang katawan niya ay nasa estado na ng pagkabulok. Dahil dito, hindi nagtagal, nahulog ang kanyang mga bangkay sa lupa, at sa pagkahulog ding iyon ay sumambulat ang kanyang laman loob gaya ng nakasaad sa Book of Acts, chapter 1, verse 18. James the Great, o James na anak ni Zebedee, kilala rin sa pangalang Santiago. Nang tinawag ni Hesukristo si Pedro, tinawag din niya noon si Juan at Santiago. Silang tatlo ay pawang mangingisda. Dito ay sinabihan sila ng Panginoon na gagawin niya silang fishers of men. Si James the Great na anak ni Zebedee ay ang ikalawang apostol na nakasaad sa Biblia kung paano namatay. Mababasa ito sa Book of Acts, chapter 12, verse 2. Ipinapatay sa pamamagitan ng tabak si Santiago, ang kapatid ni Juan. Ang kamatayan ni James na anak ni Zebedee ay naganap sa kasagsagan ng pamumuno ni King Herod, isang kilalang tigasing hari ng mga Hudyo sa ilalim ng pamahalaan ng Roma. Hinuli ni Haring Herodes si James at pinagutan ng ulo sa publiko, at pinaniniwalaang nangyari ito noong 44 AD. Nang makita ni Haring Herodes na masaya ang mga Hudyo dahil sa pagkamatay ni James, ay ipinahuli rin nito si Pedro o si Peter Simon. Ngunit ito ay pinatakas ng anghel ng Diyos. Peter Simon o Pedro. Si Pedro ay anak ni Jonas na mangingisda, kaya't lumaki rin siyang mangingisda. Siya ay nagmula sa Bethsaida at Capernaum. Kilala rin siya sa tawag na Simon o Cephas. Sa 12 apostol, si Pedro ang tumayong pinakapinuno
pagkatapos mamatay ng Panginoon sa kanyang katawang tao. Nanindigan siya bilang tagapagsalita para sa lahat ng 12 apostol. Siya ang unang nagkumpisal kay Jesus at nagpayag na si Jesucristo ay anak ng buhay na Diyos. Si Pedro ang kaisa-isang tao na nakapaglakad sa tubig noong siya ay tinawag na Jesucristo habang ito ay naglalakad sa tubig. Siya rin ang apostol na tumaga sa tainga ng isang sundalong dumarakip kay Jesucristo pagkatapos ng kanilang hapunan, o mas kilala ngayon sa tinatawag na The Last Supper. Ang pagkamatay ni Pedro ay katulad rin ng pagkamatay ni Jesucristo. Siya ay pinako sa krus sa Roma noong panahon ng pamumuno ni Emperor Nero. Ito ay ang mga panahon kung kailan ipinahuhuli ang mga Kristiyano at pinapakain sa Coliseum bilang libangan ng mga taong ayaw sa Kristyanismo. Ayon sa pinagpasa-pasang istorya, si Pedro ay pinako sa krus katulad ng kay Jesus, ngunit hiniling niyang ipako siya ng pabaliktad o patiwarik sa kadahilanang hindi daw siya karapat-dapat na mamatay katulad ng Panginoong Jesus. Nakasaad din sa Biblia na sinabi ni Jesus kay Pedro, "Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto." Sinabi niya ito kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Nakasaad ito sa libro ni Juan, chapter 21, verse 18 to 19. Andrew or Andres. Siya ay kapatid ni Pedro at isa sa mga anak ni Jonas. Siya ay nanirahan sa Bethsaida at Capernaum at isa din siyang mangingisda. Bago siya tinawag ni Jesus, ipinakilala ang iba kay Jesus, maging ang kapatid niyang si Pedro. Ang pangunahing layunin niya ay upang dalhin ang iba sa Panginoon na alam din nila na ang Mesaya. Nakasaad rin ito sa libro ni Juan, chapter 1, verse 32 to 40, na bago pa siya maging disipulo ni Kristo, ay dati na siyang disipulo ni John the Baptist, na kamag-anak din ni Panginoong Jesucristo. Si Andres din ay nagpunta sa lugar kung saan uso ang kanibalismo at kinakain ang kapwa-tao. Sinasabi rin ng mga kanaunang Kristiyano na si Andres ang nagpalaganap ng Kristyanismo sa Soviet Union. Pagkatapos ay nagpunta siya sa Gresya, sa bayan ng Patrak. Dito, inaaresto siya ni Governor Aegea na nasa ilalim ng gobyerno ng Roma. Hinatulan siya na ipako sa krus. Si Andres, sa pakiramdam niya na hindi siya karapat-dapat na ipako sa krus, sa kawangis na krus ng kaniyang guro, siya ay humiling na ipako sa krus na hugis ekes, at mula noon ay tinawag na itong krus ni Saint Andrew. Pinaniniwalaan ng marami na si Apostol Andres ay namatay noong Nobyembre 60 AD. Sabi ng ilang mga historian, habang nasa krus si Apostol Andres ay pinatawag niya ang mga tao at patuloy siyang nagturo ng mga aral at salita ng Diyos hanggang siya ay malagutan ng hininga. Thomas, o mas kilalang The Doubting Thomas. Dahil hindi kaagad siya naniniwala nang sinabi ng ibang mga apostol na si Jesucristo ay muling nabuhay. Wala kasi siya noong unang nagpakita sa mga apostol ang Panginoon. Pagkatapos lang niya makita si Jesus
at mahawakan ang mga sugat mula sa pagkapako sa krus, ay saka pa lang siya naniwala at humingi ng tawad sa muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Ito ay nakasaad sa libro ni Juan, chapter 20, verse 25 to 28. Si Apostol Thomas ay aktibong nangaral sa Persia at India at ipinahayag ang salita ng Diyos. May dalawang bersyon ang kanyang pagkamatay. Ayon sa ilang mga historia, ay si Apostol daw ay inundayan ng saksak gamit ang isang sibat ng isang paring sumasamba sa Diyos-Diyos ang Kali. Habang ang isang namang bersyon ay ang kanyang pagkamatay ay sinaksak siya ng sibat ng 4 na sundalo dahil sa ayaw din ng mga ito ang kaniyang mga pinapangaral. Philip o Felipe. Ito ang apostol na humiling kay Hesus Kristo na ipakita sa kanila ang Diyos Ama. Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Nakasaad sa libro ni Juan, chapter 14, verse 8 to 10. Sumagot si Jesus, "Kay tagal niyo na akong kasama, hanggang ngayon hindi niyo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi galing sa akin ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap sa kanyang gawain." Siya rin ang apostol na inutusan ng anghel ng Diyos para ibahagi ang aral sa isang eunuch na taga-Ethiopia. At pagkatapos niyang binyagan ang taga-Ethiopia, ay bigla siyang kinuha ng Espiritu ng Diyos at ipinunta sa ibang lugar at napunta siya sa Azotus. Ayon sa tradisyon, si Felipe ay sinasabing napunta at nangaral sa Turkey, ngunit siya ay nahuli ng mga Hudyong tumutuligsa sa mga bilin ng mga Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ay ipinako siya sa krus ng pabaliktad at saka pinagbabato hanggang sa mamatay. Matthew o Mateo. Siya ay kilalang bilang Mateo, ang maniningil ng buwis. Ito ay nakasaad sa Matthew chapter 9 verse 9. Nang siya ay yayain ni Hesukristo para sumama sa kanya. Katulad din ng ibang mga apostol, si Mateo ay nagpunta sa iba't ibang lugar upang ibahagi ang salita ng Diyos. Nagpunta din siya sa Ethiopia at Persia. Doon siya ay nangaral ng mga salita ng Diyos. Siya ang nagsulat ng kanyang libro na kasamang nakalagay sa Biblia na siya ay namatay sa pamamagitan ng sibat sa siyudad ng Nadaba noong 60 AD. Bartolomeo or Nathaniel. Si Bartolomeo ay kaibigan ni Felipe na taga Bethsaida. Ipinakilala niya ito kay Jesus. Siya din ang nagtanong at medyo diskumpiyado kung totoo bang ang Mesaya ay manggagaling sa Nazaret. Nakasaad dito sa libro ni Juan chapter 1 verse 46. At siya rin ang sinabihan ni Jesus na makakakita ka ng bukas na langit. Makikita ang mga anghel na panhik-panaog sa anak ng tao. Nakasaad dito sa libro ni Juan chapter 1 verse 51. Si Bartolome ay nagpunta at nangaral sa Asya ng matagal na panahon. Nagpunta siya sa India at Armenia upang mangaral. Kasama niya roon ang apostol na si Tadeus at pinaniniwalaan na sila ang nagpalaganap ng Kristyanismo sa bansang ito. Dahil sa kanyang pangangaral ay naging Kristiyano ang hari ng Armenia na si Haring Polymyos. At dahil sa nangyari ay nagalit ang kapatid nito na si Prinsipe Antiochus.
kaya't ipinahuli niya at ipinapatay si Bartolome. Ang kanyang pagkamatay ang pinakamalubha sa lahat ng mga apostol. Sinasabing siya ay pinako sa krus, binalatan ng buhay, o tinanggal ang mga balat at hinayang umagos ang kaniyang dugo ng may katagalan upang mapadama ang matinding sakit. Pagkatapos nito ay pinugutan siya ng ulo. May isa namang bersyon ng kwento na maaaring namatay si Bartolome sa Kalyat, India at hindi sa Armenia, sa kadahilanang wala na katalagang hari na nagngangalang Polymos sa bansang Armenia. Ngunit may nakatalang hari na nagngangalang Polymos sa kasaysayan ng kaharian ng India. James de Les o James the Lord's brother. Si James de Les ay ang tinutukoy sa Galatians chapter 1 verse 19 na kapatid ng Panginoon. Siya ay anak ni Mary na asawa ni Joseph o mas kilalang Mother Mary. Kahit na sinabi sa Biblia na kapatid siya ng Panginoon, ay hindi siya katulad ng Panginoon na si Jesucristo na anak ng Diyos. Sinasabi din ng iba na siya ay maaaring half-brother o malapit na pinsan ng Panginoon. Siya ay hindi rin anak ni Joseph na unang nakasama ni Mary. Ayon sa balita, si James ay namatay sa pamamagitan ng pambabato sa kaniya ng mga Hudyo na sumusunod sa reliyong Judaismo. Si James ay pinaniniwala ang nangaral noon sa Damascus o mas kilala ngayong Syria. Noong magalit sa kanya ang mga tao at siya ay hinuli at pinatay. Sinasabing pagkatapos siyang batuhin ay hindi pa siya tuluyang namatay, kaya lumapit sa kanya ang isang taong may hawak na pamalo at pinalo siya sa ulo, at ito ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Simon the Zealot o Simon na taga-Cananeo. Ang pinakamisteryosong apostol ni Panginoong Hesukristo dahil limitado at hindi matukoy ang impormasyon tungkol sa kaniya. Sinasabi ng ilan na ang karugtong ng kaniyang pangalan na Zealot ay miyembro siya ng mga Zealot. Ang mga Zealot ay grupo ng mga Hudyong pasekretong nag-aalsa laban sa pananakop ng mga Romano. Sila ay deboto ng reliyong Judaismo. Sila ay may tuturing na mga assassin dahil nagtatago sila ng maliliit na kutsilyo sa ilalim ng kanilang mga damit para gamitin sakaling may nais silang patayin na tao. Lalo na kung ang taong ito ay tumutuligsa sa kanilang sinusunod ang batas ng Torah. Sinasabi ng scholars na maaring pinili ng Panginoong Hesukristo si Simon the Zealot para mabalanse ang kanyang grupo. Lalo na at kasabi dito ang isang maniningil buwis na si Mateo. Ganun pa man, si Simon ay kasama sa mga apostol na nakakita sa pag-akyat ni Hesukristo sa langit. Iniwan niya ang kanyang dating buhay at katulad ng ibang mga apostol ay nagbahagi siya ng mga aral ng Diyos. Paniwala ng marami na siya ay nagpunta sa Ehipto, sa Irin, Africa, Britanya, Libya at Persya at nangaral sa mga tao. Dalawang bersyon din ng kanyang pagkamatay. Ang una ay nagpunta siya sa Persya at doon siya binatay matapos na hindi sumunod sa pagsasakripisyo para sa Diyos-Diyosa ng mga tao roon na tinatawag na Sun God. Ang ikalawang bersyon ay nagpunta siya sa Syria at nung sabihin na siya ay kasamahan ni Hesukristo, ipinapako siya sa krus at doon siya ay namatay. Matyas, ang pumalit kay Judas Iscariote. Bilang ika-12 apostol ni Hesukristo, ngunit hindi ang Panginoon ang mismong pumili dito. Ayon sa Book of Acts, chapter 1, verse 23 to 26, dito ay pinagpilian ng mga ibang apostol
kung sino ang dapat pumalit kay Judas Iscariote. At mula kila Matias at Joseph ay si Matias ang napili nila. Siya ay hindi gaano nabanggit sa Biblia matapos ang pangyayaring ito. Sinasabi rin ng iba, siya rin ay kilala sa pangalang Tolmay. Si Matias ay nagpunta sa Judea at sa Ethiopia kung saan may mga kanibal na kumakain ng tao, at tuoy kaniyang ipinangaral ang salita ng Diyos. Isang lugar sa Ethiopia na tinawag na Kulchis o mas kilala ngayong Georgia. Siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagbabato sa kaniya. John the Beloved, ang apostol na pinagpulungan ng Panginoon kung sino ang magkakanulo sa kaniya noong sila ay kumakain sa kanilang huling hapunan. Nakasaad ito sa libro ni Juan, chapter 13, verse 23 to 26, kung saan sininyasan ni Pedro si Juan kung sino ang magkakanulo sa kaniya. Si Juan din ang isa sa mga apostol na nakakita sa pagbabago ng anyo ng Panginoong Hesukristo noong sila ay nagpunta sa tuktok ng bundok. Si Juan din ay isang taga-Galilee na mangingisda katulad ni Pedro. Siya ay kapatid ni James the Great na anak ni Zebedee. Si John ay nahuli ng mga otoridad at dinala sa Roma at nasintensyahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbuhos o paglubog sa kumukulong langis sa kanya sa harap ng maraming manonood sa Coliseum, kung saan ginagawang katuwaan ang pagpaslang sa mga Kristiyano. Sa harap ng maraming tao ay inilapit nila si John sa malaking kalan na kung saan ay kumukulo ang langis nitong laman, at persahan nilang inihagis ang apostol dito at inaasahang mamatay. Ngunit hindi ito ang nangyari. Sa halip, nasaksihan ng mga tao ang ginawa ng Diyos para iligtas si John the Beloved. Imbis na makakita sila ng isang tao na lalapnos at sumisigaw dahil sa sakit, ay nakita nila si John na nakatayo sa gitna ng kumukulong langis at wala ni anumang nangyayari. Ayon pa sa kwentong ito, karamihan sa mga nakasaksi, kung hindi man lahat, ay tinanggap ang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Nagalit ang Roman Emperor dahil sa nangyari, kaya napagdesisyonan na lang na itapon si John sa isla ng Patmos. Ang isla ng Patmos ay lugar kung saan tinatapon ang mga taong wala ng silbi o mga taong may sakit ng ketong. Sa islang ito ay pinahiyag ng Diyos ang kaniyang